Ayaw ko. Lumabas ka na, pakiusap. Pagkasabi nun ay bumitiw si Camille sa pagkakayakap sa lalaki. Sa kamarahan itong itinulak. Hindi malaman ni Sergio kung matatawa siya o umiinsulto ng mga sandaling iyon. Hanggang ngayon ba, mahal pa rin itong hayop na si Elias Monsor na yon. At sino naman ang gusto mo? Madilim ang anyong tanong ni Sergio na puno ng panibugo ang dibdib. Hindi na komportable si Camille ng mga oras na yon. Ang natural na amoy ng lalaki na nasasamyo niya ay para bang hinihikayat siyang pumayag sa gusto nito. Mariing kinagat ni Camille ang kanyang labi upang pigilan ang sarili na nakapagsabi ng kung ano-ano. Pilit niyang nilalabanan ang epekto ng droga na gustong sumakop sa kanya. Please, lumabas ka na, muling pakiusap ni Camille sa lalaki. Mas lalo namang nagdilim ang anyo ni Sergio dahil sa ginagawang pagtataboy sa kanya ng lalaki. If you don't like me, who do you like? Si Elias Monsor ba? Baka nakakalimutan mong siyang may dahilan kung bakit ka napunta dito. Alam ni Camille na yun na naman ang iisipin sa kanya ni Sergio, kaya mariin na munang kinagat ang kanyang labi bago nagsalita. Wala siyang kinalaman dito, Mr. Reynoso. Ikakasal ka na at ayaw kong sirain ang pamilya mo. Kaya kung pwede lang, lumabas ka na. Hindi inaasahan ni Sergio na yun ang sasabihin ng babae. So using his slender fingers, he touched her chin so that their eyes could meet. Dahil lang doon, tanong niya, tumango naman si Camille subalit iniwas ang paningin sa lalaki. Hindi niya kayang pagmasdan ito dahil ang kaakit-akit nitong labi, ang matang kailalim kong tumitig at ang pasimpleng paghaplos ay binubuhay ang kanyang pagkababae. Pinagtibay ni Camille ang kanyang sarili na huwag bumigay sa nararamdaman sa kapilit na itinulak ang lalaki. Lumabas ka na dito, please lang. Hindi ka pwede dito, nahihirapang saad niya. Why can't I be here? Sa halip ay sagot ni Sergio. Wala siyang balak na sundin ang sinasabi nito ng mga sandaling iyon. Do you really want me? Tanong pa ni Sergio sa mapangakit na tinig. Dahil sa narinig ay lalong namula ng buong mukha ni Camille. Gayon din ang kanyang punong tenga. Mas lalong pumungay ang kanyang mga mata na animoy lango sa alak. There's nothing to be ashamed of wanting. Ani Sergio sa kamarahang tinayo si Camille at tinapit ito sa bewang. Baka nakakalimutan mong legal pa rin tayong mag-asawa, kaya may karapatan akong tulungan ka. Dagdag pa ni Sergio sa kaniyo ko ang ulo at tinalikan to sa labi. Hindi naman ito pumulag, kaya unti-unting lumalim ang kanyang halik. Pero maya-maya napahinto si Sergio nang may maisip, saka namamaos ang tinig na bumulong. Wala bang nangyari sa inyo? Ang init na nagmumula sa magkadikit nilang katawan ay nagdulot kay Camille ng pagkaliw at komportable. Wala, mahinang sagot niya. What about that night? Muling tanong ni Sergio na tinutukoy ang naabutan niyang dalawa sa apartment nito. May ginawa ba kayo ng gabing yun nang umalis ako? Hawak-hawak ni Sergio ang likurang bahagi ng ulo nito upang magtamang kanilang mga paningin. Sandaling natigilan si Camille at tila ba nag-iisip sa tanong na yon. Dahilan para maisip ni Sergio na baka pinaglalaroan lang siya nito. Isipin mong mabuti ang isasagot mo. If you lie to me, I won't help you. Galit niyang paalala. Naalarma naman si Camille sa narinig. Alam niyang dahil sa droga, kaya gusto ng kanyang katawan na angkinin siya ni Sergio. Pero ang puso hindi nagsisinungaling. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang gustong-gusto rin niyang bagay na yon. At hindi dahil lang sa droga. Mahigpit na niyakap ni Camille ang lalaki at pakiramdam niya ay wala na siya sa wisyo ng mga sandaling iyon. Ayaw niyang mawalay kay Sergio kaya nagpanik siya nang marinig ang sinabi nito. Sergio, wag! Napangisi naman si Sergio na makitang reaksyon nito sa sinabi niya. Alam niyang dulot ng droga para mistulay itong wala sa sarili pero aminin niyang gusto niyang kinikilos nito ng mga oras na yon. Marahang pinulupot ni Sergio ang mga braso nito sa kanyang batok. Saka muling nagsalita. Ibibigay ko lang ang gusto mo sa oras na sabihin mo sa akin ng totoo. Hindi sumagot si Camille. Sa halip ay mahigpit siyang yumapo sa bewang ng lalaki. Ang init ng katawan nito ay unti-unting sumisira sa katinuan niya. Pakiusap, nanginginig ang boses na wika niya. Naisip niyang gusto lang siyang pahirapan ng lalaki ng mga sandaling iyon dahil alam nitong hindi niya kayang tiisin ng kahit nakakaunting panunukso ng katawan dahil sa epekto ng droga.
Kung gusto mong ibigay kung gusto mo, sagutin mo muna ang tanong ko. Saad ni Seryo sa mas lalong diniin sa sarili sa mainit na katawan ng babae. Hindi ko. Hindi maituloy ni Camille ang gustong sabihin dahil pakiramdam niya ay minakabara sa kanyang lalamunan. Hindi niya alam kung paano sasabihin ang totoo. Kapag hindi niya sinunod ang sinabi ni Grudge Reynoso, tsak ng kapatid naman niyang malalagay sa alanganin. Ginawa niyang utos ni Grudge Reynoso dahil pinilit siya nito at tinakot. Nang araw nang mapunta sa China, napakaraming nakakahindik na pangyayari ang nakita niya. Pero pinilit niyang sarili na huwag magpakita ng anumang takot. Araw-araw niya sinasabi sa kanyang sarili na kailangan niyang maging matapang at makakahanap din siya ng paraan para makatakas sa impyernong yun. Pero ngayon, habang kaharap niya ang taong mahal niya ay para siyang salamin na unti-unting nababasag. Lahat ng lakas ng loob at tapang na naipon niya para makayanan ng pagsubok sa impyernong yun ay nalusaw na. Nang mga sandaling yun, pakiramdam ni Camille napaka-cheap niya dahil siya pa mismo nagmamakaawa na may mangyari sa kanila ni Seryo. Kahit pa nga sabihin dahil yon sa droga, binitawan niya lalaki sa pagkakayakap sa kabahagyang lumayo. Lumabas ka na, pakiusap, muling turan niya. Bumigat ang dibdib ni Seryo dahil sa paulit-ulit na pagtaboy sa kanya ng babae. Sa galit niya ay muli niya itong hinila palapit sa kanya sabay sabing, "Am I really not worthy of your explanation? Seryo's no fool. Based on Camille's actions, he knows something happened that night that caused her to suddenly turn cold towards him." Gusto niyang marinig mismo sa bibig ng babae kung anong rason nito. "Sige na, pakiusap, lumabas ka na." Nahihirapang sad pa ni Camille na halos hindi na tumingin dito. Nahihirapan na talaga siyang kontrolin na sarili niya. Napakainit na ng buong katawan niya na naghahanap yun ng mapaglalabasan. Maya-maya pa'y naramdaman na lang ni Camille na binuhat siya ng lalaki palabas ng banyo at mahinang inihagis sa malambot na kama. Matapos nun ay umibabaw siya sa babae na pulang-pulang buong mukha at katawan. "We need to do it many times. Kung ayaw mong bumangon sa kama, makipag-cooperate ka na lang." Ani Seryo sa kahinubad ang puting t-shirt na suot at inihagis sa kung saan. Bagaman nagagalit siya kay Camille dahil sa pagsisinungaling to, hindi naman niya ito kayang tiisin. Kung hindi niya i-give up ang lahat ng para lang makapunta sa China at iligtas ito. Kaya sa halip na magalit sa babae, mas nagagalit siya sa kanyang sarili. Napakaraming araw na hindi niya ito nakita at nakasama kaya naman hinahanap-hanap to ng kanyang katawan. Hindi na niya matandaan kung ilang beses niyang pinangarap na maranasang muli ang kakaibang pakiramdam sa tuwing sila ay nagtatalik. Si Camille lang ang tanging babae na nakapagparamdam sa kanya ng ganoon sa hindi niya malamang dahilan. Hindi maintindihan ni Camille kung bakit nagbago ang kanyang isip. Bigla-bigla'y parang gusto niyang matuloy ang kung anumang nangyayari sa kanila ng mga sandaling iyon. Hindi niya alam kung dahil sa droga o sa ilusyon pero pakaramdam niya ay masigit pang pag-asam niyang may mangyari sa kanila kaysa sa gusto ng lalaki. Humarap si Camille sa lalaki at namumungay ang mga matang niyakap. Ang lalaki ng mahigpit at tinawag ang pangalan nito ng paulit-ulit. "Seryo Reynoso." Ang madilim na anyo ni Seryo biglang naglaho dahil sa pagsambit ni Camille ng mga katagang iyon. Para siyang nahipnotismo dahil biglang lumambot ang kanyang puso sa simpleng dalawang salita na yon. Kanina pa pinipigilan ni Seryo ang sarili dahil gusto niyang kumalma na munang babae sa epekto ng droga. At ngayong ramdam niyang nag-relax ng katawan nito, ay tuluyan niyang hinubad ang natitirang saplot sa katawan. Pinagmasdan niya ang babaeng nakahiga sa kama habang mapupungay ang mga matang sinasalubong ang kanyang tingin. Bahagya pa ring mataas ang temperatura ng katawan nito at namumula pa rin ang muka, senyales na hindi pa rin bumababa ang tama ng droga. Nang gawin ni Sir yung unang pag-ulos ay nangunyapit si Camille sa kanyang leeg na para bang natatakot ang mahulog sa kama dahil lumalangit-ngit yon at umuga kahit yari naman yon sa bakal. "Seryo, dahan-dahan." Anas ni Camille na namumungay ang mga mata. "Baka masira ang kama." Marahan namang tinapik ni Seryo ang kanyang balakang at ngumisi. "Ang dapat mong isipin kung saan ka mahuhulog." Bulong ni Seryo sa punong tenga nito. Dahan-dahan naman, nakikiusap niyang Saad bagamat halos mabaliw naman siya sa ginagawa nito. "It's your fault because you choose that jerk." Hinihingal na wika naman ni Seryo habang patuloy ang ginagawa. Nakagat naman ni Camille ang labi dahil sa narinig. Kung alam lang nito na hindi niya gusto ang lahat at wala lang siyang pagpipilian. Simula pa nung unang kanyang nakatalik to sa hotel at nakuha ang virginity nito, hindi na niya nakalimutan ang nakakabaliw na pakaramdam na yon. Bawat ugat sa katawan niya ay sumisigaw sa pangalan niya
na para bang nalululong siya sa mataas na dosage ng droga. Baby, ang ganda mo. Muling anas ni Seryo sa punong tenga nito. Si Camille naman ay walang tigil sa impit na pag-iyak dahil sa matinding pagkabaliw na nararamdaman. Hindi niya alam kung saan kakapit ng mga sandaling yon dahil pakaramdam niya ay masisira ng kama sa marahas na pag-angkin sa kanya ni Seryo. Halinghing ni Camille habang kagatlabing nakapikit ang mga mata. I'm coming, maya-may wika ni Seryo. Pausa tinihingal na boses sa kamarahang binuhat ang maliit na katawan ni Camille. You're making me insane, baby. Tila lasing na wika ni Seryo ng mga oras na yon. Seryo, paulit-ulit namang pagtawag ni Camille sa pangalan ng lalaki habang hilam ng luhang mga mata para siyang nababaliw ng mga sandaling yun at wala na siyang pakialam pa kung anong mangyayari sa paligid. Pansamantalang nakalimutan ni Camille ang kinasusuungang sitwasyon at pakiramdam niya nasa ulap siya sa piling ng lalaking pinakamamahal. Dahil sa pagod ay nakatulog si Camille sa mga bisig ni Seryo at nang magising siya ay ganun pa rin ang posisyon niya. Nang bumangon siya ay naramdaman niyang merong mali ng mga sandaling yon. Bakit ka nandito? Kunot noong tanong ni Camille na makitang gwapong mukha ng lalaki na nakatingin sa kanya at nakangisi. Nag-init ang pisngi ni Camille ng mga sandaling yon at kumabog ng gustong kanyang dibdib nang may ma-realize. May nangyari ba sa atin? Umarkong makakapal na kilay ni Seryo habang nakatingin sa babae. Why? Don't you remember? Ikaw pa mismo nagmakaawa na may mangyari sa atin. Dagdag pa niya na himig manunukso. Inilapit ni Seryo ang kanyang bibig, tenga nito sa kabumulong. This little mouth is so greedy. Kung hindi ko ginawa yon, makakatulog ka kaya ng ganito kahimbing ngayon? Tama na, ani Camille. Nakikiusap, hindi siya makatingin sa lalaki dahil sa matinding hiyang nararamdaman. Pinakiramdaman ni Camille ang kanyang katawan, nangihina pa rin siya at marahil, hindi pa masyadong humuhupang epekto ng droga sa kanyang katawan. Ramdam pa rin niyang paghahangad ng katawan niya na may mangyari ulit sa kanila ni Seryo. Pero hindi tulad kanina, mas nabawasan na yon kaya naman ginawa niyang lahat para pigilang ipakita yon. Gusto mo ba ulit? Tanong pa ni Seryong nakangisi pa rin, para bang masayang masaya to na natutukso siya ng ganoon. Naibaon na lang ni Camille ang kanyang mukha sa dibdib ng lalaki dahil sa labis na kahihiyan. Pakiramdam niya ay napakalandi niya ng mga oras na yon, kaya lihim niyang hiniling na sana'y kunin na siya ng lupa. Nag-isip si Camille ng ibang pag-usapan nang sa gayon itigilan na siya ng lalaki sa panunokso. Hanggang sa isang bagay ang naisipan niyang itanong. Kailan nga pala tayo makakaalis dito? Tanong ni Camille. Ngayong kasama na niya si Seryo, alam niyang hindi siya pababayaan nito. Umayos naman ng upo si Seryo sa kasameryosong anyo. After 3 days, aniya, kunot nung napatitig si Camille sa kaharap. 3 days pa? Ang mga client sa lugar na to ay pwedeng maglabas-masok kung kailan nila gusto. Pero hindi niya maaring dali ng mga babae palabas kaya kailangan ko na munang makausap ang isa sa mga military general. Pagpapaliwanag ni Seryo. Si General Yu ang tinutukoy ni Seryo, ang isa sa mga general ng Chinese military. However, the man was out of the country and had gone to Korea, so they had to wait 3 more days to talk to him. Tinakasan naman ng kulay ang mukha ni Camille dahil sa narinig. Kung hindi dahil kay Seryo, alam na alam ni Violet na hindi siya tatagal ng 3 araw sa impyernong yon at bangkay na siyang aabutan ni Elias. Maraming salamat dahil dumating ka. Salamat dahil iniligtas mo ko. Taus-pusong pasasalamat niya dito. Marahang hinaplos ni Seryo yung pisngi ni Camille sa kamatimtong tinitigan. If you're really thankful, tell me what happened. Pinagbantaan ka ba ni Daddy? Tanong pa ni Seryo yung nakapagpatigil kay Camille. Napagtanto ni Seryo na tamang kanyang hinala na makita niya natigilan ng babae pagkasabi nun. In fact, napakadali lang mahulaan ang bagay na yon. Dahil alam niyang hindi makukontento ang kanyang daddy nakaupo lang at naghihintay. Alam niyang kikilos at kikilos to para masira sila ni Camille. Bagamat hindi niya alam kung anong inaalok nito kay Camille at napapayag sa gusto ng kanyang daddy. Isa pa sa ugali ni Camille sa katigasan nito ng ulo, handa nitong gawin ang lahat, huwag lang masaktan ng feelings ng ibang tao. Kaya napaka-imposibleng nag-cheat ito sa kanya habang kasal pa sila. Ngunit nung mga panahong nahuli niya sila ni Elias, aaminin niya na bulag siya at napuno ang isip niya ng ideyang niloko siya nito. Sarkastikong umangat ang gilid ng labi ni Seryo saka nagtanong. Anong ipinangako ni Daddy sa'yo para traidorin ako? Nakagat ni Camille ang pang-ibabang labi. 10 million. Natawa si Seryo sa kanyang sagot. Ang bahay na binigay niya kay Camille bilang kabayaran sa kanilang annulment ay nagkakahalaga ng 80 million. Pero dahil sa 10 million ng daddy niya, niloko siya? Katawa-tawa.
Sa tingin mo hindi ko kayang 10 million? You rejected the compensation I gave you but you want the 10 million from my daddy? Hindi makapaniwalang tanong ni Sergio. Pakiramdam ni Camille ay may kung ano sa kanyang sikmura na para siyang maduduwal. Ayaw ko ng pera. Nagsalubong ang makakapal na kilay ni Sergio. Kung ganun, anong rason mo para gawin to? Dahil gusto mo lang akong iwan? Naningkit ang mga matang tanong niya. Nagyuko ng ulo si Camille at baka sa matinding lungkot sa mga mata. Nag-iisip siya ng mga sandaling iyon. Sa palagay naman niya ay may karapatan na malaman ng totoo dahil alam niyang hindi basta ang pinagdaanan nito para mapuntahan siya doon. Ang totoo, panimula ni Camille. What? Kunot noong tanong naman ni Sergio. Sinabi niyang naputo lang sana'y sasabihin ni Camille nang biglang may kumatok na sunod-sunod sa pinto. At marahil dahil sa trauma sa lugar na yon kay otomatikong siyang nagtago sa likod ng malaking sofa na nanginginig ang buong katawan. Tinungo ni Sergio yung pinto sa kabinuksan niyo ng bahagya. Napakunot noo siya nang makitang kumakatok ay isa sa mga bantay ng facility na yon. What do you need? Asik niya sa lalaki. We were searching the rooms one by one because someone had said that the woman we were looking for was still here and hiding. Sagot naman ito. Sandaling nag-isip si Sergio kung tatanggi siya sa gusto nito ay paghihinalaan siya nitong may tinatago at kung papapasukin naman niya to sa kwarto ay makikita nito si Camille. Kumunot ang noon ng bantay na hindi sumagot si Sergio sa kabakas sa mukha nitong pagdududa. Are you hiding her? Tanong ng bantay na sumilip-silip sa loob ng kwarto. Bahagyang nilabas ni Sergio ang ulo sa nakabukas na pinto para silipin kung may kasamang bantay at kung may iba pang tao sa paligid. Nang masigurong mag-isa lang ito'y parsahan niyang hinilang lalaki papasok sa loob ng kwarto at pinuluputan sa leeg gamit ang kanyang braso at sinakaliwan. Ah! Sigaw ng lalaki pero tinakpan niyang bibig nito gamit ang palet sa kabinaling leeg nito. Nang matunghaya naman yun ni Camille ay lalong lumuko matinding takot sa kanyang dibdib, lalo pangat hanggang sa mga sandaling yun ipinaghahanap pa rin siya. Nang masigurong wala na tong buhay, saka to hinila ni Sergio, papunta sa loob ng banyo at nihulog sa bintana. Kasya ang isang tao sa laki ng bintanang iyon, bagamat hindi maaring gamitin upang tumakas dahil bangin ang lalaglagan. Matapos maihulog ay nagugas na muna siya ng kamay bago muling bumalik kung nasaan si Camille at mabilis tong dinaluhan. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Sergio na makitang nanginginig ang babae sa takot. Don't be scared, I'm here. Pag-alo ni Sergio sa kaniyakap to ng mahigpit. Gumanti naman ang yakap si Camille saka humagulhol. Sergio, wag mo kong ibibigay sa kanila, pakiusap. Kumala sa pagkakayakap si Sergio sa babae saka masuyo tong hinawakan sa baba upang magtamang kanilang mga paningin. At bakit ko naman gagawin yun? Ano sa tingin mong dahilan kung bakit ako nandito ngayon? Ano? Tanong ni Camille na hilam ang luha sa mga mata. Baka sa gwapong mukha ni Sergio na marami siyang gustong sabihin. Ngunit sa huli pinili niyang manahimik. Sa halip ay nilapit niyang labi kay Camille at hinalikan ng nakaawang nitong bibig. Mainit ang labi ng lalaki na sumasakop sa labi ni Camille at para bang gusto nitong ubusin ng lahat ng laway sa loob ng kanyang bibig. Ang halik na yon ay nagdulot sa kanya na nakakabaliw at nakakasabik na pakiramdam. Nagtagal ang halik na yon hanggang sa halos kapusin na si Camille ng hininga. Nang mga sandaling yon ay unti-unti nang pinakawala ni Sergio ang kanyang labi. Marahang hinaplos ni Sergio ang kanyang pisngi habang buong suyong pinagmamasdan. The reason I'm here is because I miss you so much. Matapos sabihin yon, pakiramdam ni Sergio na pakarupok niya. Kanina niya lang ito nakitang umiiyak kaya hinayaan niya sarili na madala sa mga luhang yon at ipinakita ang tunay niyang pagkatao. Mistula namang nabingi si Camille sa narinig. Ang lakas din ng tibok ng kanyang puso na para bang gusto nitong tumalon palabas mula sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung guni-guni lang niya bang narinig niya o totoo. At kung totoo nga, ano naman ang ibig sabihin nito? Kunot noong pinagmasdan ni Camille ang lalaki na bakas ang pagtataka sa magandang mukha. Ilang segundo rin siyang walang imik at nakatitig lang sa lalaki ng lakas loob siyang magsalita. Hindi ba si Ursula ang gusto mo? Tumaas naman ang kilay ni Sergio sa sinabi nito. At sino naman na nagsabi sa'yo? Childhood sweethearts kayo hindi ba? Isa pa fiancé mo siya at kung hindi lang siya na aksidente ay magpapakasal kayo? Naguguluhan namang wika ni Camille. Yes, we grew together but it doesn't mean I like her. Mariing sagot ni Sergio. At para naman sa pagiging fiancé, may rason ako kung bakit. Tila na blanco't hindi may process ng maayos ang isip ni Camille dahil sa mga narinig. Pero ang sabi nila na mahal mo siya, napangisi si Sergio. Sino bang mga lintik na nagsasabi niyan? Do they know me better than I do?
Ibinuka ni Camille ang kanyang bibig pero hindi siya makapagsalita. Parang bombang sumabog ang mga nalaman niya mula sa lalaki at nahihirapan siyang intindihin lahat. Sa pagkakataon namang iyon ay may napagtanto si Camille sa kinikilos ng babae. So you've been acting weird with me because you think I like her? Sandaling natahimik si Camille. Paano ba niya sasagutin ang tanong na yon na hindi pinapahiyang sarili? Nakagat ni Camille ang pang-ibabang labi. Narinig kong tawag nung gabing pumunta ka sa abroad para kay Ursula. Pero bago ka umalis ng gabing yon, lasing na lasing ka. Narinig ko mismo sa bibig mo na tinawag mong pangalan ni Ursula. Pag-amin ni Camille, nagsalubong ang makakapal na kilay ni Sergio sa kasandaling nag-isip. Pilit inaalala ang mga nangyari ng gabing iyon. I'm sorry, believe me, wala akong matandang tinawag ang pangalan niya. Siguro lasing lang talaga ako nung gabing iyon kaya lumabas sa bibig ko na hindi ko namamalayan. Pero hindi ibig sabihin na gusto ko siya. Kaya umalis ako nung gabing iyon dahil tumawag ang kanyang doktor at sinasabing gising si Ursula. Hindi ko akalain na ma-misinterpret mong mga kilos ko, dagdag pa ni Sergio. Hindi naman nakakibo si Camille sa mga narinig at nanatili lang na nakatingin sa lalaking kaharap. Kumilos naman si Sergio at muling ginawaran na masuyong halik sa labi si Camille. Ang dami mong iniisip pero ni minsan hindi mo naisip na tanungin ako? Sa narinigin na panguso naman si Camille. Pinuntahan kita nung gabi sa Imperial Hotel at tinanong kita kung talaga bang substitute lang ang tingin mo sa akin. Huminto si Camille sa pagsasalita at lumamlam ang mga matang nakatingin sa lalaki. At sinabi mong oo. Hindi makakalimutan ni Camille ang gabing iyon dahil matinding sakit ang binigay ng pangyayaring yon sa kanya. Marahang pinisinisero yung malambot na pisngi ni Camille at nagsalita. Ikaw lang ba ang may karapatan na galitin ako? Hindi ba kayo naman ang gagong Elias na yun ang nag-umpisa? Muli ang puso ni Camila kanina pa nagwawala ay muling kumabog ng matindi. Kung ganoon, hindi isang substitute lang ang tingin sa kanya ni Sergio. Nang mga sandaling iyon, parang may mga paru-parong nagsisiliparan sa kanyang sikmura. Kinakabahan din siya at nag-init ang buong muka dahil sa mga salitang binitawan nito. Kung ganon, galit ka lang ng gabing yon kaya mo yun nasabi? Tanong ni Camille na mas bumilis pang pagtibok ng kanyang puso. What else do you think? Irritabling sagot naman ni Sergio. Mas dumobleng naging triple pa yata ang bilis ng tibok ng puso ni Camille na para bang anumang oras ay mahimatay na siya sa sobrang kaba at excitement. Hindi ako isang substitute para sa'yo? Muling naninigurong tanong ni Camille. Ngumisi si Sergio sa tanong na yun ni Camille. Sa tingin mo ba, kukuha ako ng substitute na kasing tigas ng ulo mo? I am not crazy enough to do that. Tila may tinik na nabunot sa dibdib ni Camille ng mga sandaling yon. Kung alam lang ng lalaki kung gaano siya nasaktan at nalungkot nang sinabi nito sa kanya, nang harap-harapan na isa lang siyang substitute. Ngayon napakagaan ng kanyang dibdib at napakasaya ng puso niya dahil sa mga nalaman. Tapos ka na bang magtanong? Ngayon ako naman, maya-maya saad ni Sergio na nagpabalik kay Camille sa wisyo. Marahan itong pinisil ang kanyang palad habang matiim na nakatitig. Walang nangyari sa inyo ng gabing yun? Tanong ni Sergio. Although alam na niyang sagot at gusto pa rin niyang marinig yun mismo mula dito. Muling nakagat ni Camille ang pang-ibabang labi bago tumugon. Wala, ikaw lang naman ang nag-iisa. Ani Camille na biglang nag-init ang pisngi at punong tenga. Biglang naglahong agam-agam sa puso ni Sergio ng mga sandaling iyon. Gusto niya itong halikan ng mga sandaling iyon but he also wanted to tease her more. Nagkunwari si Sergio na galit at sinabing, ako lang, pero bakit naalala ko nung first time natin? Hindi akong nauna. Nanigas ang likod ni Camille dahil sa sinabi nito at paglipas ng ilang segundo sa kanya naunawaan ang ibig nitong sabihin. Napayuko siya at nakaramdam ng matinding hiya. Ano kasi, yung first time ko. Hindi maituloy ni Camille ang sasabihin dahil hindi niya alam kung paano sasabihin ang ganong nakakahiyang bagay. Kanino mo binigay ang virginity mo? Sa'yo, nahihiyang pag-amin ni Camille. Sinabi niyang totoo dahil mukhang wala na rin naman siyang lulusutan pa. Naalala mo ba noong kararating mo palang galing California? Akong babae ng gabi yun na pumasok sa kwarto mo. Kagatlabing pag-amin niya. So, ikaw palang babaeng nag-hit and run at kumuha ng virginity ko. Tanong ni Sergio na may pigil ng ngiti sa labi. Gulat naman na napatingin si Camille sa lalaki. Kung ganun, alam mo na? Tumango naman si Sergio sabay sabing. Why did you run away that day? Nagkuyom ng kamao si Camille nang maalalang gabing iyon. Narinig ko na may kausap ka sa phone ng araw na yon at narinig kong mga sinabi mo. Muling pag-amin ni Camille. Sa pagkakataong yun ay mahinang natawa si Sergio. Kung ganun kaya pala to tumakas dahil sa narinig nitong mga sinabi niya sa phone call.
Kung alam niya lang na si Camille ang babaeng yun, baka sa simula pa lang ay nahumaling na siya dito. Walang pagsidla ng kasiyahang naramdaman ni Seryo ng mga sandaling yon. Tila totoo ang sinabi ng lalaki na namiss nga siya nito. Dahil kung hindi siya nito hinanap at naniwalang namatay siya sa car accident, ay baka hindi niya to kasama ng mga sandaling iyon. Maya-maya pa'y naalala si Camille sa sinabi ng lalaki kanina. Tumingala siya sa lalaki at sinalubong ang mga mata nito. Ang sabi mo kanina, first time mo din ang gabing iyon. Why? You don't believe me? Tanong ni Serong nakataas ang kilay. Napalunok naman si Camille sa natuklasan sa kabumulong. Kaya pala. Ano kaya pala? Kunot nung tanong naman ni Serong narinig palang binulong ng babae. Natutup naman ni Camille ang bibig dahil hindi niya akalain na ulinagan pala yun ng lalaki. Ano kasi? Kaya pala masyadong masakit. Nautal na ani ni Camille. Bahagya namang sumama ang mukha ni Seryo matapos marinig yun. Masakit. Why do I hear your moaning like you're going crazy? Masakit talaga, ani Camille. Ang totoo, nagpunta pa nga ako ng ospital pagkatapos. Ang sabi ng doktor, nagkaroon daw ng sugat ang pearl ko. Bigla naman nakaramdam ng tensyon si Seryo dahil sa pag-amin na yun ng kaharap. Nagpunta ka ba ng emergency room? Tumango siya. Kung hindi lang sobrang sakit, hindi ako magpapa-ospital dahil kapos din ako sa pera ng araw na yon. Para namang sinampal si Seryo ng mga sandaling yon. Ang bunga kala pa naman niya, magaling siya sa kama, yun pala may isang taong na ospital pa. Dahil hindi siya nag-iingat sa pagkilos. Hinapit ni Seryo yung bewang ng babae at masuyong hinalikan sa labi. Hindi bale, babawi ako sa'yo. This time, I'll make sure you cry from pleasure and not from pain. Namamaos na wika ni Seryo sa kamarahang kinarga si Camille pahiga sa malambot na kama. Namula naman ang pisngi ni Camille. Hindi pa rin masyadong humuhupang epekto ng droga sa katawan ni Camille. Kaya ng mga sandaling yun, muling nag-init ang kanyang pakiramdam. Umahon rin sa kaibuturan niyang pagnanasa nang muli silang magniniig ng lalaki. Ngayon nagkaaminan na si Seryo at Camille. Ito na kaya ang simula ng maayos nilang pagsasama. Ano ang gagawin ni Elias kapag nalamang nawawala si Camille? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.